Tinanggap na ng impeachment court ang mga ebidensya ng prosekusyon na may kinalaman sa mga bank account ni Chief Justice Renato Corona. Ang private prosecutor namang pinakontempt ng magtakip ng tenga sa talumpati ni Senadora Miriam Defensor Santiago, hindi na ipakukulong. Saksi si Tina Panganiban Perez. Sa caucus kanina, napagdesisyon na ng impeachment court na tanggapin na ang lahat ng ebidensyang konektado sa bank accounts ni Chief Justice Renato Corona. There's no question that this alleged bank deposit account numbers exist. And if the release was done by private parties, this would not be covered by the constitutional exclusion rules. We are going to accept the author of evidence on this particular Article 2. Pero ang depensa, mag-o-object pa rin daw. Tingin nila, mas gusto ng impeachment court na ipaliwanag nila ang tungkol sa bank account si Corona, imbes na basta ibasura na lang ang ebidensya. Dahil kayang-kaya raw nilang ipaliwanag ang mga ebidensya, mawawalan daw ng panghahawakang matibay na ebidensya ang prosekusyon. Pero ang prosekusyon, natuwa sa desisyon dahil malapit na raw lumabas ang katotohanan at mapanagot si Corona. Para mapabilis naman ang takbo ng paglilitis, balak ni Enrile na kausapin ang prosekusyon at depensa para magkaroon na rin ng pagdinig sa umaga bukod pa sa hapon. Umaasang maraming matatapos ang impeachment trial bago magsara ang sesyon ng Kongreso sa March 23. Kapag hindi, mabibinbin ito ng mahigit isang buwan at maipagpapatuloy lamang sa May 7 kapag nagbalik sesyon na ang Kongreso. We are trying to show to the people that we are, as far as the Senate is concerned, the members of the Senate and the Senate itself are both willing to work overtime in order to satisfy the desire of the public to finish this case the soonest possible time. Walang pagtutol ang prosekusyon, pero umalma ang depensa dahil mahihirapan daw sila sa paghahanda ng mga testigo at ebidensya. Di rin daw patas na babaguhin ang patakaran sa gitna ng proceedings. Si Senator Judge Miriam Defensor Santiago tutol din sa buong araw na pagdinig. Since we are a collectivity, it will depend. The young people might be able to withstand it, but older people like me will likely end up in hospital, so we'd have to have a mobile clinic nearby. Napagdesisyonan din sa caucus na para di na lalong makagulo sa paglilitis, hindi na ipakukulong si Private Prosecutor Vitaliano Aguirre na nakontempt dahil sa pagtatakip ng tenga habang nagsasalita si Santiago. Although there is evidence of an act that may be considered contemptuous of the court, would not impose a penalty with respect to loss of freedom on Attorney Aguirre, but simply to admonish him to be more careful henceforth with his conduct as a member of the prosecution panel. Ipinagpasalamat ito ni Aguirre na umaga pa lang ay nakaempake at handang makulong. I did it in the name of decency, fairness, and justice. Hindi porque magaling ka, you have to show off your intelligence, your knowledge. Hindi ganun eh. Kahit anong galing mo, kung hindi naman maganda ang pag-uugali mo, wala ka rin. You're nothing. That Apple lawyer really had to be taught a lesson because he went there for the purpose of publicizing and exposing himself. He had a little prepared speech and it was completely defiant. That's the best way to send a judge to the funeral parlor. Una nang nagbitiw sa prosecution panel si Aguirre. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.